sa bansa. Kaya ginawa po namin itong organic fertilizer na organic lang. Hindi po ito nakaka-cancel at napakamura lang po ito. Ang isang sako po nito nagkakahalaga lang ng 500 pesos. Samantalang yung mga synthetic na fertilizer na ginagamit po ngayon, nagkakahalaga po ng 3,500 hanggang 8,000. So mas okay po gamitin ng organic yung kung isusulong natin kung sakali pong palarin tayo dahil bukod sa mababa po ito, makakawala rin po ito ng cancer dahil organic lang po ito. Galing lang po ito sa mga waste materials natin na nasa paligid. Mawawala na po yung basura, magiging fertilizer po yun at makakatulong pa po tayo sa environment. At ito po advocacy natin na sa tulong po nitong organic fertilizer, kapag ito po ay ginamit natin, makakatulong po ito para mapababa yung price ng bilihin dahil napakababa lang po ng price ng organic. Compare nyo po sa mga synthetic fertilizer na napakataas at nakaka-cancer pa. Sa tulong din po nito, mapapababa po natin yung price ng pagkain natin at mananatili po itong malinis. At para masuportahan din po natin yung libreng pagkain para sa bansa, para sa lahat. Dahil advocacy ko po, kaya po ako gumawa ng libro, wala pong Pilipinong magugutom. Maraming salamat po. At syempre, maraming salamat po sa inyong parangal na ibibigay niyo daw po sa akin sa Sunday. Ay, bo. Bonggan. Buong puso ko po itong tinatanggap at isang hamon po sa akin para mapabuti pa po ang serbisyo para sa ating bansa. At asahan niyo po, ako po ay maluklok sa Kongreso, direct na po kayong direct na po tayo magkakasama. Open po ang aking opisina at bibigay ko po ang aking Facebook, ang aking cellphone mamaya para direct niyo po ako makausap at direct po tayo magkakaibigan. Di na kami dadan kay Tita Tess? Pwede rin. Kasi mami ko na po ito eh. Tita ko. Madami, pang ilang beses na pong tatakbo. First time ko po. First Kaya time. third nominee po ako. Third Before po. Ba't hindi naging Ang first po kasi si Kong Juliet Fortuna. Siya po yung nagsulong ng batas na kay Duterte para mapaangat po ang ating mga antas ng kaalaman ng kabataan. So siya po yun. Tapos yung second po si Ed, sa fishery po siya. Then ako po yung sa agriculture. Pero not kay teacher, madam. Yung dalawa po. Pero ako po kasi journalist for agriculture. Hmm. Kaya So yun nga po, bago kayo tumakbo, ano po kayo ngayon? Ano po profession? Ano profession niyo? Philanthropist po. Meron po ako gawaan ng organic fertilizer na tutulong po natin para makatulong ng malaki sa bansa. Tapos dati daw po kayong reporter. Dati, Saan po nakabatang Saan po kayo reporter? sa Manila Bulletin. Ano Doon po ako kayo doon? nag-start. Columnista? Correspondent lang po ako doon. Nag-training po ako doon. Under Anong news. beat niyo po? News. Anong beat News. niyo? Iba-iba Sa eh. kanya kanina, na-interview ko na siya sa pamangkin ni Mr. Ben Rodriguez, na dating editor ko. Ang napangasawa ko po si Bo Rodriguez, yung kanyang kumangkin. News beat. Hindi po. Reporter po ng Manila dati. Ba't niyo po naisipang tumakbo, madam? Para magamit ko po yung mga modern technique at modern technology na napag-aralan ko po sa abroad na malaki po ang maitutulong dito sa ating bansa. At para mapababa ko po yung price ng pagkain at matutukan yung pagkain nating mga Pilipino, lalo na po yung ating mga kabataan na hindi na nga po nakakakain ng 3 beses ang araw. Awang-awa po ako sa kanila. Tumutulo po ang luha ako tuwing napapanood ko yung mga batang walang makain. Na hirap papasok sa school, walang laman ng tiyan, umuugong ang tenga. Naantig ako ng ganun eh. Kaya yun po yung nag-ano sa akin para matulungan sila. Ilan na anak mo? 6 po, meron po akong 3 boys, 3 girls. Ano po Dami mga po, no? edad? Ano po mga edad? Ang aking pong panganay ay nasa 28, tapos sunod-sunod na po Uy, yun. yun may anak ka ng 28. Ang bunso mo, ilang taon na?
Nasa 12 po. Magte-13 siya. Kamukha mo si Janet Bordon. I think. Kilala niyo yun? Oo. Dati. Six. Temptation Island. So pag pagiging ano po nyo, madaming news reporter pala po kayo ng Manilability, ano po yung hindi nyo malilimutan mga experiences? Kasi nasa media rin po kayo tulad namin. At saka, kumbaga, nagbibigay kayo ng inspirasyon sa iba na, kumbaga, mangarap din na hindi lang sa journalism ang maging takbo ng buhay niya, naging philanthropist din po kayo. Ano po share niyo sa ibang mga nangangarap na nasa news din? Ang share ko sa nasa industriya natin, nasa news, tuloy-tuloy lang po yung pangarap at makakamit niyo po yun. At tumuklas po kayo ng mga bagong idea na makakatulong para sa bansa. Kasi yun po ang ginawa ko. Journalist for agriculture po ako, pero nagsulat po ako sa police, nagsulat din po ako sa sports, nagsulat din po ako sa showbiz. Iba-iba nga po eh. Sa Kasi entertainment? nag-training talaga ako kay Uncle Ben. Magaling na editor po yun si Uncle Ben Rodriguez. Doon po ako nag-training. Kaya dire-diretso rin po yung aking mga article dati. Ilan taong kayo nagsulat? Mga 19 years old. So, hindi po ilang taon po yung pagsusulat nyo, yung number of years of writing? Siguro, mga 22 ako nag-start. Tapos na nagka-baby na. Sunod-sunod na yung naging ano. Madam, sinong idol mo na journalist or broadcaster since ano po kayo? Sa journalist, si Uncle Ben Rodriguez. Kasi napakagaling na editor po niya. Galing yung sulat. Sa mga broadcaster natin ngayon, sino pong... Broadcaster natin ngayon, si Bernadette Sembrano. Bakit po si Bernadette? Kasi medyo mabait po siya at saka parang okay po yung PR niya. Nag-meet na kayo ni Bernadette? Hindi pa po. Nakikita ko lang po siya sa TV. Yung artista na interview niyo before nung nag-meet kayo ng show entertainment. Iba-iba sir. Hindi Yung ko na- pinaka-kilala na interview. Chris Aquino. Showbiz. Sharon Cuneta, favorite artist ko yun. Hindi po si Maricel. Sharon yan sa day. Sharon. Sharon yan. So, nagsulat po kayo ng showbiz, ano pong ano yun? Sa entertainment, sa broadsheet yun. Sa bulletin din. Ano lang po, Ang parang ano lang, inassign lang ako minsan doon. Correspondent. May correspondent po. Binigyan ng assignment. O isulat mo ganun ng araw eh. Oh, ganun lang kasi Pero nun, di ba? di- Per clippings tayo eh. Kaya po nagkakasingin ng mga artista rin, since maganda kayo nakupuntahan, lalo especially ngayon. Oo, meron doon. May nag-offer naman. Kaya lang medyo focus kasi ako dun sa training ko sa bulletin. Tsaka gusto ko kasi mag-aral pa sa abroad. Kaya nag-focus ako doon. Madam po, isa sa pelikulang buhay mo, sino ang gusto mo na gumanap ng buhay mo? Kaya may showbiz kasi ito. Kailangan, sa... Madami akong favorite eh. Sino po? Ano ba maganda? Si Sharon. Sharon. Si Megastar, syempre. Ang gaganap na asawa, Asawa. Kiko. Gabi. Gabi. Sharon Gabi. Bongga. Sharon Gabi. Movie yun, madam. Ang Sharon. Kaya nga, pelikula na dapat. halimbawa nga ba yung... Oo. Kila Tesi produce. Hindi lang pang MPK. Sino gaganap na kay si Charos? Charus. Pero madami ano ka ba? Kasi sabi nga nila pag third nominee, may parang hirap. Ilang votes ang Hindi pumayag kung kailangan. third nominee ka. Nasa 1 million po Oo, yata so yun. anong expectations mo or bakit ka napapayag ng third nominee? Okay naman kasi kung ano lang yung kalooban ng Diyos natin, kung makapasok tayo. Pero kung hindi naman, makikipagtulungan pa rin tayo para maisulong itong libreng pagkain, libreng pag-aaral, tsaka itong pagbaba ng price ng pagkain natin. Okay naman. Tapos anong stand mo, madam? Kasi madami din party list ng mga Madaming party list Artista. na madami artista. din. So, syempre sabihin nila, may advantage na yun kasi artista. Anong stand mo tungkol? Ang masasabi ko, paninindigan ko yung aking advokasya na walang Pilipinong magugutom. At yun ang kailangan ng bansa dahil ang dami-dami pong nagugutom na Pilipino. Lumabas lang po kayo sa labas, napakarami pong gutom na mga bata, nagsosolvent.
yung mga pulubi po na walang pagkain, yun po yung mga tutulungan. Although nandiyan po ang DSWD, pero iba pa rin po yung maglagay tayo ng food caravan tsaka feeding program sa mga barangay at saka sa mga terminal. Yun po ang tututukan ko. Ba't hindi niyo po naisip na humiwalay para maging first nominee kayo sa sarili niyo? Gusto ko Party sana, list. pero syempre first timer ako eh. Ayoko naman yung mauna akong bigla. Dahil ano ko eh, parang idolo ko yung matatandang congressman na nag-start sila. Parang gusto ko pag nag-start ako, meron akong susundang pattern. Oo, kasi ang ilalaban lang naman natin dito is yung advocacy ko. Mapababa yung price ng pagkain at mabigyan ng libreng pagkain ng mga Pilipino walang makain. Pero handa kayo na ano. Kasi pag pangatlo kasi parang 50-50 raw na manalo. Pag pangatlo parang ganon. So anong prepare? Paano yung pinaghahandaan to at paano yung matatanggap ito? Pinaghahandaan ko po ito as pangangampanya kung marinig ang boses natin ng mga Pilipino na gusto nilang mabago yung sistema ng ating bansa, mawala yung cancer sa bansa, matutukan yung pagkain. Sa tingin ko naman, awa ng Diyos, may makikinig sa atin. At pag nanalo po tayo, maraming makikinabang talaga na Pilipino. Kasi hindi po nila kayang gawin yon. Tayo lang po makakagawa nun. Kaya nga po sinulat ko ang libro, nandun po lahat yung matrix natin para mapababa natin yung price ng pagkain at masuportahan natin ng tayo lang sa agriculture yung pangangailangan sa pagkain. Yung pong libro nyo, kailan po na-publish? Actually, volume 2 na itong dala ko eh. Na-publish po nung 2022. Yung first volume mo. Kaya, Maganda yung advocacy nyo, pagkain. Yan ang Pagkain. number one na ano ng mga Pangarap ko Pilipino. po kasi sa advocacy natin, pangarap ko yung walang Pilipino matututo. Kasi dati naman tayo talaga yun eh. Tayo yung talagang maraming bigas, masagana yung ating agrikultura, pero nawala. Kasi tinanggal nila yung tinanggal po kasi nila yung organic, kaya nawala. Ngayon, ibabalik po natin unti-unti na mas modern technology, tsaka mas modern po yung mga techniques para sa farming. Ang dami na pong nagsabi ng ganyan dati, walang makukutom, lalo mga pangulo. Pero ngayon gutom pa rin po kami. Hindi, sa kaya nyo po ba talaga na magagawa? Ang advantage Kahit po mahirap kasi ako. noon, hindi ho basta yung pinapangako eh. Actually, pinag-aralan ko po sa abroad yan. Kaya nakalikha po ako ng libro. I-implement na lang po natin yan para masubukan ng mga Pilipino. Kaya po ginawa ko ang libro para mabasa nyo rin po lahat at matutunan ng mga farmers natin kung paano gawin ito. saan po kayo nag-aral abroad? Sa Edinburgh University. Edinburgh, sa UK. Ayan, di ba? spell mo. Saan yun? Sa UK. Sa UK. Oh, Edinburgh. Kapag magkakampage po kayo, ma'am, dapat mamigay kayo ng malibro, no? Opo, namimigay po. So, mas mura po ba pag yung organic? Napakalaki po ng matitipid na bansa natin kasi ang organic fertilizer natin 500 pesos na per sack. Tapos 2 hektarya pa po yung matataniman nun. Samantalang yung kanila synthetic, isang sako yon 3,500. Nakaka-cancer pa. Ini-implement pa lang itanim ng mga farmers natin, nabubulok na yung kamay tsaka mga kuko sa paa. Yun, ganong katapang po yun. Pero ba't po ganun? Mura yung organic fertilizer. Pero pag pagkain Oo, organic, mahal. Egg, rice, mahal pag organic. Kasi nga po, Bakit po hindi ganun? nabigyan solusyon yung mga dapat gawin. Hindi po nagagamit ang organic fertilizer dito. Kaya kahit nasabihin natin yung organic, pilim-pili lang po ang gumagamit. Kaya tumaas. Doon yun yung cost ng pagtaas. Pero kung masasabatas po itong organic, mas mababa po yun, costing nun. Madam, may iba Kaya naman po tayo. susubukan natin. Kasi sinabi kasi maraming mga artista na nasa party list din, parang Yes. ganon. Anong masasabi mo sa mga Endorser. tumatakbong mga artista ngayon? Na sang katutak? Anong opinion mo dyan? Sana gawin po nila yung pagtulong, magkaroon sila ng puso sa pagtulong para sa bansa at sa ating mga mamamayan. Especially po yung mga mahihirap na pamilya. Kasi yun po ang aking tututukan. Dapat ba silang tumakbo? Opo, siguro naman po, may kakayahan din sila.
Pero kasi tayo may sarili tayong kakayahan para gawin yan at i-implement yan. At napatunayan na po natin sa ibang mga probinsya yung organic, tsaka yung sumubok po ng aming mga vitamins na organic. Mamaya po, mamimigay ako ng sample sa inyo para Wait lang. Because Kasi record yun eh. Nagugutom ka na talaga. gutom ka na ba? Ma'am, Ma'am, bakit among senatorial balls po? Sinong chef butake dito? Bakit Good luck ngayon, po sa kanila. bakit ngayon po naisipang tumakbo? Actually, inayos ko pa po kasi itong mga organic vitamins, organic chemicals, na ako po mismo ang gumawa. Gamit po yung ating mga scientists na binili ko po yung mga chemicals na yun sa kanila. Talagang ginastosan ko po yung para mapunta sa atin at magamit ito sa bansa natin. Madam, opinion mo ngayon sa nangyayaring gulo sa politika? Kay Dikong, ganon, kay ano. sino po presidente niyo ba? Bawal ayaw ng patanong. Sino lang ang presidente? Sino kanina siyang partido? Oo. Ayan, sino presidente niyo po? Sino ba presidente niyo? Si President Marcos. Okay. So, anong komento mo ngayon sa gulong nangyayari ngayon sa politika natin? Sana magbigayan na lang po, wala na lang po sanang away at maipatupad natin yung nararapat na para sa bansa. Magtulungan po. Pinakamaganda po magtulungan. Hindi yung magsiraan, magbanatan. Magtulungan po. Mas kailangan po natin yung pagtutulungan at pagkakaisa. Thank you po. Madam, kilala mo yung mga artistang tatakbo sa Yung iba po. si Sanjo yata. Sino po ba ang artista? Motor mo rin niya. Sanjo, party list din. Ay, sa Hindi, apartment. hindi party One list. sales sa Parang yun lang alam. Pero matagal na rin kayo. Sino pa, men? Sino pa? Matagal na po. Nung COVID po, namigay kami nito. Panlabong po ito sa COVID eh. Kasi malakas po ito ng resistance. Ayan, no, nakalagay na number Galing po- 137. Galing lang po ito sa mga gulay ang equivalent po nito, kapag uminom po kayo ng 2 kapsula sa umaga at saka 2 kapsula sa gabi, parang kinain nyo na po lahat ng gulay sa loob ng 1 araw. Ano empty stomach po yan? Chef pala to yun. Pwede po yan after meal, tapos before Meal. sa ano po sa gabi. After niyo po yung after niyo po mag-dinner, pwede na po yun. Mas maganda po ito. Maganda rin po ito sa mga dinadialysis, yung may mga diabetes. Diabetes. Sa mga gusto kong bumili po yan, saan po nabibili yan? Dalawang kapsula po sa umaga. Dalawang kapsula po sa So, gabi. So, ano ulit pangalan ng party list, madam? A-Teacher 137. Okay, thank you po. Madam, di ka nakaisip kung ano